Ang nakapaninindig balahibong kuwento ay nagsimula ng isang di kilalang aso ang pumasok sa isang simbahan at tumahol ng sunod-sunod sa isang antigong rebulto na naging daan sa pagkatuklas ng isang karumal-dumal na lihim na matagal nang nakatago. Isang madaling araw sa simbahan ng San Isidro Labrador na nakatayo sa isang burol sa bayan ng San Mateo, lalawigan ng Rizal. Sa sandaling bumukas ang mga pinto ng simbahan, nagulantang ang mga tao sa malakas at galit na pagtahol ng isang aso. Isang malaking aso na may magulong balahibo na ngayon lang nila nakita ang dire-diretsong pumasok sa loob at tinitigan ang isang rebultong kahoy ni San Isidro na mahigit 100 taon na ang tanda. Ang mga mata nito'y kulay pula at walang tigil sa pag-ungol. Maging si Padre Manuel, ang kura paroko na kilala sa kanyang kahinahunan, ay hindi maikubli ang pagkabigla sa kanyang mukha. Napakapambihirang pangyayari. Karaniwan, hindi pinapahintulutan ang mga aso sa loob ng simbahan, ngunit ang asong ito na hindi kilala ay nakatitig sa rebulto na para bang may dalang masamang pangitain. Nagsimulang magkumpulan ang mga tao, puno ng pagtataka. Ang ilan ay kinuha ang kanilang mga telepono para mag-video, habang ang iba'y nag-livestream. Ngunit ng isang matandang lalaki sa nayon na nagngangalang Mang Samuel, isang retiradong ingat-yaman ng munisipyo, ang humakbang papasok. Bigla siyang natigilan nang makita ang aso. Namutla ang kanyang mukha at bumulong. Ang asong yan, kamukhang-kamukha ng aso ni Jose, walang duda. Ang pangalan ni Jose ay nagdulot ng biglaang katahimikan at bigat sa hangin. Si Jose ang bunsong anak ni Tata Lito, na 15 taon na ang nakalilipas, ay inakusahan ng pagnanakaw sa pondo ng bayan. Namatay siya sa ilalim ng misteryosong mga pangyayari sa loob ng selda na sinabing nagpakamatay. Iniwan niya ang kanyang asawa at anak na harapin ang mapait na kapalaran. Ang dangal ng kanilang pamilya ay nawasak. Simula noon, si Aling Celia, ang ina ni Jose, ay tinalikuran na ang mundo at ibinuhos ang sarili sa pagdarasal sa simbahan ng San Isidro Labrador araw-araw. Ang aso ay patuloy pa rin sa pagtahol at pag-ungol. Walang ano-ano'y lumundag ito at kinaskas ng kanyang mga kuko ang paanan ng rebulto hanggang sa isang piraso ng lumang kahoy ang natanggal. Bago pa man may makakilos, isang rolyo ng papel na binalot sa makapal at lumang plastik na nilangisan ang nahulog sa sahig. Yumuko si Padre Manuel upang kunin ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay at dahan-dahang binuklat. Sa loob ng rolyo ay may mga dokumento. Isang mapa ng lupa, mga talaan ng pondo, at isang sulat kamay na huling habilin. Sa ibaba, nakasulat ang pangalan ni Jose. Nanlaki ang mga mata ni Mang Samuel. Pigil hininga ang lahat ng tao. Biglang may isang boses na sumigaw mula sa karamihan. Diyos ko! Ito ang ebidensya na si Jose ay sinetap lang! Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa kalagitnaan ng araw. Ang kwentong inakala ng lahat ay matagal nang nailibing ay muling nabuhay. Kumalat ang balita sa buong Rizal. Anong lihim ang itinatago sa loob ng antigong rebulto? Sino ang nagtago ng mga dokumento? At bakit ngayon lang nagpakita ang asong ito sa tamang-tamang panahon? Ang lahat ay nagsisimula pa lamang. Walang sino man ang nakaisip na ang di kilalang asong tumahol ng malakas sa simbahan ng San Isidro Labrador ay si Bundok, ang asong laging kasama ni Jose noong kabataan niya. Noong taong iyon, si Jose ay nasa mga unang taon ng kanyang ika-30, isang accountant sa munisipyo. Siya ay mabait, simpleng mamuhay, mahal na mahal ang kanyang asawa't anak, hindi umiinom, at hindi nagsusugal. Inalagaan ni Jose si Bundok mula noong tuta pa lamang ito. Si Bundok ay matalino at hindi tumatahol nang walang dahilan. Ngunit matapos ang araw na si Jose ay hinuli sa kasong pagnanakaw at naging usap-usapan ng buong bayan, si Bundok ay naglaho na parang bula. May mga nagsabing labis nitong dinamdam ang pagkawala ng amo.
tumangging kumain, at tuluyang tumakas. Pagkalipas ng 15 taon, nagbalik ito nang hindi inaasahan. Si Mang Samuel, na dating direktang hepe ni Jose, ay nakatayong namumutla sa gitna ng patio ng simbahan. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang makita ang mga salita sa huling habilin na nahulog mula sa rebulto. Ako, si Jose Reyes, ay isinulat ang huling habiling ito sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Kung anuman ang mangyari sa akin, hinihiling ko sa sinumang makakita ng mga dokumentong ito na ibigay sa mga awtoridad. Ito ang katibayan na ako ay pinilit lamang na pumirma sa isang pag-amin. Sa pinakailalim ay may isang markang hinlalaki na may bahid ng dugo. Ang buong simbahan ay nabalot ng katahimikan, tanging ang tunog ng pagkatok ng kahoy mula sa likuran ng altar ang maririnig. Si Bundok ay tumigil na sa pagtahol. Humiga ito sa paanan ng rebulto, at ang kanyang mga matay malalim na nakatitig, na para bang binabantayan ang kaluluwa ng kanyang yumaong amo. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Ang media at mga YouTuber ay dumagsa. Ang mga taga Rizal ay walang tigil sa pag-uusap. Totoo kayang biktima lang ng frame-up si Jose? Samantala, si Aling Celia, ang ina ni Jose, ay nagdarasal sa kanyang maliit na kubo sa likod ng simbahan. Nang marinig ang balita, dali-dali siyang tumayo, gamit ang kanyang tungkod at lumabas. Ang kanyang mga mata, nang mapatingin kay Bundok, ay puno ng pighati at kalungkutan bago siya humagulgol nang hindi na mapigilan. Kung nandito ka, siguradong hindi pa matahimik ang kaluluwa ng tatay mo. Tumingala si Bundok at umungol na parang sumasagot. Tila nagpagala-gala ito sa loob ng maraming taon, para lamang magbalik sa araw na ito, sa oras na ito. Si Mang Samuel ay nanatiling maputla. Sa mata ng mga tao, siya ay isang tapat na lingkod bayan. Ngunit ngayon, siya ang taong pumirma sa arrest warrant ni Jose noon. Ito'y matapos ang isang lihim na pulong kasama ang mga maimpluwensyang tao sa bayan na ngayon ay mga retirado na o kaya'y namatay na sa mga kakaibang sakit. Ang kuwento ay lumaki. Ang Philippine National Police, PNP, at ang National Bureau of Investigation, NBI, ay nagsimula ng makialam. Ang dating tahimik na simbahan ng San Isidro Labrador ay naging sentro na ngayon ng atensyon ng buong bansa. Ngunit ang hindi alam ng lahat, may isa pang lihim na nakatago sa loob ng rebulto, isang lihim na hindi pa natutuklasan ni Numan. Ang hangin mula sa burol ay umihip sa patio ng simbahan, nagpapawagayway sa mga banderitas. Si Aling Celia ay napaupo sa sahig. Mahigpit na hawak ang balahibo ni Bundok, ang matandang babae, na malapit ng 70, ay kuba na, puti na ang buhok, at pagod na ang mga mata mula sa maraming taon ng pagdarasal para sa kanyang sawimpalad na anak. Ang kanyang tingin ay napako sa luma at nagkalamat na rebulto kung saan nahulog ang huling habilin ng kanyang anak. Lumapit si Padre Manuel, dahan-dahang lumuhod sa harap ng rebulto at nag-antanda ng krus ng 3 beses bago magsalita. Mga kapatid, tila mayroon pa pong laman sa loob. Sa harap ng tingin ng maraming tao, maingat na inalis ni Padre Manuel ang kahoy na base sa likuran ng rebulto, isang pambihirang disenyo para sa mga antigong imahen. At totoo nga ang kanyang hinala. Sa loob, may isang maliit na espasyo na maingat na itinago. Kinuha niya ang isang kinakalawang na kahong metal na kasinlaki ng palad. Sa loob nito ay hindi ginto o mahahalagang bagay, kundi isang lumang kuwaderno ng estudyante na may pulang takip na tela. Ang mga papel ay naninilaw at marupok na. Sa unang pahina, nakasulat sa magandang pagkakasulat gamit ang lilang tinta, Talaarawan ni Jose Reyes. Kung sino man ang makakita nito, huwag ninyong hayaang mabaon sa limot ang katotohanan. Ang bawat pahinang binuklat ay parang patalim na humihiwa sa puso ni Aling Celia. Abril 2, 2011. Pinatawag ako ni Mang Samuel
ang ingat yaman ng bayan. Sa kanyang opisina, sinabi niya na kung gusto kong mamuhay ng payapa, kailangan kong pirmahan ang dokumentong ito. Kung hindi, huwag ko raw siyang sisisihin. Mayo 22, 2011. Pinagbantaan ako. May mga taong pumasok at hinalughog ang aming bahay. Si Bundok ay nilason. Alam kong may nagmamanman sa akin. Hunyo 1, 2011. Nagpasya akong kopyahin ang lahat ng ebidensya ng korupsyon at itago sa loob ng rebultong ito. Kung mawala ako, nangangahulugan itong may gustong magtago ng katotohanan. Umaasa lang akong magiging matatag ang aking ina. Ang huling pahina ay may mga salitang isinulat ng padaskol-daskol. Kung mamatay ako, huwag kayong maniwala sa kanila. Pinatay nila ako. Isang malaking pagkabigla ang bumalot sa buong patio. Ang mga taong dating naniniwala sa katapatan ni Mang Samuel, na naniwala sa ulat ng pulisya na si Jose ay nagpakamatay dahil sa depresyon, ay hindi na makapagsalita. Sinabi niya sa akin na pinilit siya, pero wala akong nagawa. Isa lang akong simpleng babae, walang naniwala sa akin, walang nakinig sa akin. Bigla, isang lalaki ang humakbang mula sa karamihan. Nakasuot siya ng asul na Amerikana. Pamilyar ang kanyang mukha sa marami. Siya si Vince, ang panganay na anak ni Jose. Namumula ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Inay, hindi ko hahayaang mamatay si Itay nang walang hustisya. Sumpa ko. Sa pagkakataong ito, ilalabas ko silang lahat para managot. Nagbulungan ang mga tao. Walang nakaisip na ang anak na umalis sa kanilang bayan, 10 taon na ang nakalilipas dahil sa kahihiyan sa sinapit ng ama, ay magbabalik sa ganitong pagkakataon. Lalong uminit ang sitwasyon. Ang NBI ay naglagay ng police line sa paligid ng rebulto at opisyal na binuksan muli ang kaso. At sa bayan ng San Mateo, isang malakas na alon sa ilalim ng tubig ang tahimik na nabubuo. Mula nang malaman ni Vince na ang antigong rebulto sa simbahan ng San Isidro Labrador ay nagtatago ng talaarawan at huling habilin ng kanyang ama, hindi na siya nagsayang ng kahit isang segundo. Pagkatapos ng 10 taong paglalakbay sa ibang lugar, ang anak na dating nalunod sa kahihiyan dahil sa akusasyon sa kanyang ama ay nagpasya ng bumalik, dala ang isang malamig na determinasyon na ilantad ang katotohanan. Nagbulungan ang mga taga San Mateo nang makita si Vince. Si Vince ba yan? Narinig ko'y nagtatrabaho na siya sa isang law firm. Dati, galit na galit siyang umalis ng bahay. Ngayon, bumalik siya agad nang pumutok ang isyu. Hindi ito nagkataon lang. Hindi pinansin ni Vince ang mga usapan. Tahimik niyang nilinis ang lumang bahay kung saan mag-isang nanirahan si Aling Celia sa loob ng maraming taon. Kinabukasan, pumunta si Vince sa munisipyo para humingi ng kopya ng lahat ng dokumentong may kinalaman sa kaso noong 2011. Ngunit gaya ng inaasahan, nang buksan ng kawani ang file cabinet, wala itong laman. Talaga po, Sir Vince, wala na. Dapat may kopya rito. Pabulong na sabi ng babaeng clerk. Palingalinga, na parang may takot. Pero ewan ko kung bakit nawala lahat ang minutes ng meeting ng konseho, ang audit report, at pati na rin ang arrest records. Hindi nagulat si Vince. Ngumiti lang siya nang may pangungutya. Malamang, matagal na nilang sinira ang ebidensya. Nang gabing iyon, nakaupo si Vince kasama ang kanyang ina sa harap ng altar ng kanyang ama. Nagsalin siya ng isang basong alak at nagsindi ng isang sigarilyo, mga bagay na hindi niya ginagawa noon. Sa harap ng larawan ng kanyang ama, sinabi niya, "Tay, tumakas ako noon dahil sa kahihiyan. Pero ngayon, ipinapangako ko, ibabalik ko ang dangal ninyo. May dati akong kaibigan na nagtatrabaho sa opisina ng piskal. Bukas, pupunta akong Maynila para makipagkita sa kanya." Hinawakan ni Aling Celia ang kamay ng anak. Nanginginig ang boses. "Makapangyarihan sila. May pera sila. Anak, wag mo na silang kalabanin. Ayoko nang mawalan pa ulit ng anak." Nanahimik si Vince. Kinabukasan, sa bahay ni Mang Samuel,
ang dating ingat-yaman, isang itim na sedan ang huminto sa harap. Isang lalaki ang bumaba, matangkad, nakatiklop ang manggas ng kanyang polo at matalim ang tingin. Siya si David, isang abogado, kasamahan at matalik na kaibigan ni Vince. Mayroon po akong special power of attorney mula kay G. Vince Reyes. Narito po ako para magtanong tungkol sa kaso ni G. Jose Reyes noong 2011. Si Mang Samuel na nagdidilig ng halaman ay natigilan, namutla siya at kitang-kita ang panginginig ng kanyang mga kamay. Pilit niyang pinatigas ang boses. Retirado na ako. Matagal na ang kasong yan. Wala akong alam. Pinaningkitan siya ng mata ni Attorney David at ipinakita ang kopya ng talaarawan mula sa rebulto. Pero kayo po ang nag-aproba sa maling budget report noong taon na yon. Malinaw ang pirma ninyo rito. At kung kinakailangan, pupuntahan namin ang iba pa sa audit team. Buhay pa sila. At hindi pa sila na-stroke tulad ni G. Kinuyom ni Mang Samuel ang kanyang mga kamao. Lumitaw ang mga ugat. Nanginginig ang kanyang labi. Mag-ingat kayo! May mga bagay na hindi dapat binubuhay muli. Nagsimulang tumindi ang tensyon, ngunit ang tunay na malaking bagyo ay hindi pa dumarating. Nang gabing iyon, habang inihahanda ni na Vince at David ang mga dokumento para ipadala sa media, isang ladrilyo na binalutan ng papel ang ibinato sa bintana at bumagsak sa mesa. Huwag nang buhayin ang nakaraan kung ayaw mong madamay ang pamilya mo. Nakakaalam ng lahat, natakot si Aling Celia. Kinuyom ni Vince ang kamao. Si David ay ngumiti lang ng malamig. Vince? Mukhang nagsisimula na silang matakot. Mainit ang gabi sa Rizal. Sa maliit na bahay ng mag-ina, nanatiling bukas ang ilaw hanggang hating gabi. Sina Vince at David ay nakaupo sa harap ng mesa, nakatitig sa mga nascan na dokumento mula sa talaarawan ni Jose. Bawat letra ay isang sugat na humihiwa ng malalim sa kanilang puso ang katotohanang binaluktot, ang dangal na niyurakan ng mga taong minsang nagkaroon ng kapangyarihang magpasya kung sino ang mabubuhay at mamamatay sa kanilang bayan. Tinapik ni David ang mesa. Ang nagbato ng ladrilyo ay hindi si Mang Samuel. Masyado na siyang matanda, masyadong duwag, at takot na yon. Ang nasa likod nito ay iba-isang taong may kapangyarihan pa rin, o may pera, at mga tauhan. Nag-isip si Vince sandali at biglang nagsalita. Si Mayor De Leon. Napalingon si David. Sino? Si Armando Mando De Leon, ang mayor ng bayan noong 2011. Wala pang isang taon, matapos mamatay si Itay, lumipat siya sa Kapitolyo at naging Assistant Provincial Administrator. Retirado na siya ngayon, nakatira sa isang mansyon malapit sa Antipolo. At masaya't payapa pa rin ang buhay? Masaya. At tahimik. Ngunit kung mayroon mang may sapat na motibo para patahimikin si Itay, siya lang yon. Kinabukasan, nagmaneho sila papuntang Antipolo. Ang mansyon ni Mayor De Leon ay nakatayo ng mag-isa sa isang burol. May matataas na bakal na tarangkahan at mga CCTV sa paligid. Nang pindutin ni David ang intercom, isang boses ang tumugon. Hindi kami tumatanggap ng bisitang hindi kilala. Umalis na kayo. Kasabay nito, isang pickup truck ang dumating. Umatras sina Vince at David. Bumaba ang driver, naglabas ng 2 kahon ng imported na alak at pinindot ang code para makapasok. Sa maikling sandali bago magsara ang gate, nakita ni Vince si Mayor De Leon. Mataba, kalbo, nakasuot ng puting polo. Karga niya ang kanyang maliit na apo, ngunit ang ngiti sa kanyang mukha ay nanatiling mapangutya at malamig, tulad noong ilang taon na ang nakalipas nang ipahayag niya sa harap ng mga tao. Sinunod natin ang proseso. Ang nagkasala ay dapat managot. Noong mga sandaling iyon, ang kanyang ama ay nakayuko lang at walang imik. Pagbalik nila sa San Mateo, nakita nilang nagkukumpulan ang mga tao sa harap ng istasyon ng pulis. Sumingit si Vince at narinig ang usapan. May ni-raid daw na bahay ang mga pulis. Bahay daw ni Mang Pineda
Yung isa sa mga nag-audit ng pondo noon, ilang oras lang, kumalat ang balita. Si G. Pineda, isa sa 3 opisyal na pumirma sa maling audit report, ay natagpuang patay sa kanyang banyo. Ang sanhi raw ay nadulas, ngunit may pasa sa kanyang ulo. Ang kanyang asawa ay umiiyak hanggang sa himatayin. Kaninang umaga lang, sabi niya bibili siya ng gamot. Hindi ko akalain. Kinuyom ni Vince ang kamao. Tinawagan agad ni David ang isang kakilala sa opisina ng piskal. Nangangamba akong may naglilinis ng mga ebidensya. Kung hindi tayo kikilos, baka madulas din sa banyo ang iba pang mga testigo. Nang gabing iyon, sa bahay ni Mang Samuel, isang anino ang dahan-dahang gumapang sa hardin sa likod bahay. Si Mang Samuel, na natutulog, ay nagising sa isang kakaibang ingay. Pagmulat niya, nakita niya ang isang piraso ng papel na isinuksok sa ilalim ng bintana. Ang mensahe ay isinulat ng padaskol-daskol. Dapat mong tandaan kung sino ang tumulong sa'yo para mamuhay ng payapa sa loob ng 15 taon. Ang pananahimik ay ginto. Kung magsalita ka, ikaw ang susunod na madudulas. Nanginginig ang mga kamay ni Mang Samuel at pinagpawisan siya ng todo na parang naligo. Ang mga tao sa dilim ay opisyal ng kumilos. Matapos matanggap ang sulat na may pagbabanta, halos hindi na nakatulog si Mang Samuel. Ang kanyang isipan ay gulong-gulo. Hindi na niya makilala ang pagkakaiba ng tunog ng ulan sa labas at ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Si Mayor De Leon, ang taong nagtulak sa kanya sa posisyon bilang ingat yaman, ay malinaw na kumokontrol pa rin sa lahat mula sa likod. Ang biglaang pagkamatay ni G. Pineda ay nagpatunay na hindi niya dapat balewalain ang mga babala. Ngunit alam din niya na kung mananatili siyang tahimik, hindi magtatagal, siya naman ang madudulas sa banyo. Kinaumagahan, nagpa siya si Mang Samuel na sumugal. Lihim siyang pumunta sa palengke at tahimik na inabot ang isang maliit na papel na nakatupi ng 4 na beses sa kamay ni Aling Celia nang walang anumang salita at mabilis na umalis. Mabilis na nakarating ang papel kay Vince. Mayroon lamang itong isang linya ng mensahe. Tanungin niyo si Aling Simang, ang tagapag-alaga sa simbahan noong 2011. Alam niya kung sino ang nagtago ng mga dokumento. Agad na pumunta si Vince sa simbahan. Si Aling Simang ay isang matandang babae na may malungkot na mukha, payat, at nasa edad 60. Nakatira siya sa isang maliit na silid sa likod ng simbahan. Pagpasok pa lang ni Vince, tumingala ang matanda. Sa wakas, "Dumating ka na," sabi nito sa paos na boses. Natigilan si Vince. "Kilala niyo po ako?" "Nakilala kita agad. Kamukhang kamukha mo ang iyong ama." Nagtimpla si Aling Simang ng mainit na tsaa, nanginginig ang mga kamay. "Ako ang naglilinis ng rebulto tuwing umaga noon. Nakita ko ang iyong ama na may dalang rolyo ng papel, isang gabing malakas ang ulan. Hiniling niya sa dating kura paroko na buksan ang base ng rebulto at itinago ito sa loob. Ako at ang pari lang ang nakaalam." Nagulat si Vince. Nasaan na po ang dating kura paroko? Naaksidente siya sa sasakyan at namatay noong 2012. Pagkatapos noon, si Padre Manuel na ang pumalit. Pero nagtago ako ng kopya ng isang bahagi nito. Isang kopya na isinulat ng dating pari mula sa talaarawan ng iyong ama para sa emergency. Tumayo si Aling Simang, pumasok sa loob, at bumalik na may dalang maliit na plastic bag. Sa loob, may mga lumang papel na maingat na nakalaminate. Agad na nakita ni Vince ang mahalagang mensahe. Dati akong naniniwala sa hustisya, ngunit nang ang whistleblower ay ikinulong at ang mga korap ay napromote, wala na akong ibang magawa kundi umasa sa rebultong ito para itago ang aking huling salita. Kung mayroon mang sapat na tapang, pakiusap. Iligtas ninyo ang katotohanan ito. Mahigpit na hinawakan ni Vince ang papel. Alam niyo po bang delikado ang ginawa ninyo?
Bumuntong hininga si Aling Simang. Natakot ako noon, pero mula nang makita ko ang iyong ina na nakaluhod sa gitna ng ulan dito sa simbahan, hindi na ako makatulog ng mahimbing. Kailangan itong mailantad. Samantala, sa munisipyo, si Attorney David ay mainit na nakikipagtalo sa isang kinatawan mula sa opisina ng piskal. Hawak niya ang kopya ng mga dokumento mula kay Aling Simang. Ito ay testimonya ng saksi at pisikal na ebidensya na naitala ng isang taong direktang nakasaksi. Hinihiling naming buksan muli ang investigasyon sa kaso ni G. Jose Reyes. Kung hindi, ipapadala namin ang lahat ng ito sa national media, sa mga pahayagan, at sa Camp Crame. Inayos ng piskal ang kanyang salamin. Alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo? Ngumiti si David. Wala kaming kinakalaban. Hinahawakan lang namin ang katotohanan. Nang hapong iyon, ilang itim na sedan ang huminto sa harap ng bahay ni Mang Samuel. Isang lalaki ang bumaba, nakasalamin. Hindi mo talaga alam kung ano ang tama at mali, ano? Mang Samuel, sumama ka sa amin. Gusto ka lang naming makausap. Namutla si Mang Samuel. Umatras siya, ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang maatrasan. Si Mang Samuel ay isinakay sa isang itim na 4-door sedan na may madilim na bintana at walang plaka. Ang driver ay hindi nagsasalita, puro buga lang ng usok ng sigarilyo. Sa likod, kung saan nakaupo si Mang Samuel, ay walang laman maliban sa isang bag na may nakasulat na confidential. Umikot ang sasakyan sa bayan bago lumiko sa isang baku-bakong daan papunta sa isang gubat. Isang maliit na kubo ang lumitaw sa gitna ng isang tahimik na taniman ng dalandan. Sa madilim na silid, mayroon lamang isang stainless steel na mesa at 2 plastik na upuan. Isang lalaking nasa katanghalang gulang na nakasalamin ang nag-alis nito, na nagpakita ng isang malamig na mukha. Siya si Rico, dating Deputy Chief of Staff ng munisipyo, at kanang kamay ni Mayor De Leon. Nagretiro na siya, ngunit kumikilos pa rin sa likod ng mga eksena. Mang Samuel, hindi ko na kailangang magsalita pa. Sa kaso ng pagbebenta ng lupa noong 2010, ilang porsyento ang nakuha mo? Alam na alam mo yan, sumigaw si Mang Samuel. Sabi ninyo, aayusin ninyo ang lahat. Ang kailangan ko lang gawin ay manahimik. Hinampas ni Rico ang mesa. Maganda ang pananahimik kapag kailangan. Pero ngayon, sinabi mo ang pangalan ni Aling Simang at nagpadala ka pa ng sulat kay Vince. Gusto mo na bang mamatay? Pinagpawisan ng todo si Mang Samuel, kinuyom ang mga kamay. Naging kuba ang kanyang likod, ngunit sa kanyang mga mata, mayroon pa ring kislap ng natitirang katarungan. Hindi ko na kaya. Si Jose ay namatay nang walang kasalanan. Pinirmahan ko ang utos na iyon dahil pinilit ako. Nagtiis ako sa loob ng maraming taon habang kayo ay na-promote at naghati-hati sa yaman. Ngumisi si Rico. Oo, namatay siya ng walang kasalanan. Pero nabuhay ka ng komportable sa loob ng halos 15 taon dahil sa pagkamatay niya. Ngayon, gusto mo bang wasakin ang pamilya De Leon? Isang nakakatakot na katahimikan ang bumalot. Tumayo si Rico, umikot sa likod ni Mang Samuel, at bumulong. Maaari ka nang umuwi. Pero kung magsalita ka pa sa kahit sino, kahit isang beses lang, ang iyong pinakamamahal na apo na nasa grade 8 sa San Mateo National High School ay maaaring madulas anumang oras. Samantala, sa simbahan ng San Isidro Labrador, si Aling Simang, na nagdarasal, ay nakatanggap ng isang papel na isinuksok sa siwang ng pinto. Nakasulat dito ang 2 salita gamit ang pulang tinta. Tahimik o patay. Namutla siya. Nanginginig ang mga kamay. Sa likod, umalulong si Bundok. Nanatili itong nakabantay sa harap ng rebulto na para bang nararamdaman ang panganib na gumagapang sa paligid. Sa bahay ni Aling Celia, si Vince at Attorney David ay may lihim na pulong kasama ang 3 reporter mula sa isang malaking pahayagan sa Maynila. Dala nila ang mga voice recorder, hidden camera, at isang plano para sa isang independent investigation.
Pupuntahan natin ang mga taong pumirma sa petisyon para kay Jose noong 2011. Kahit na pinabawi ito, may mga pangalan pa rin sa orihinal na listahan na hindi nabura ni Mayor De Leon, sabi ng isang reporter. Tumango si Vince. Nakausap ko na rin ang asawa ni G. Pineda. Sabi niya, may iniwang talaarawan ng asawa niya tungkol sa hatian ng pera. Kung ikukumpara natin ito sa mga dokumento ni Aling Simang, magkakaroon tayo ng sapat na ebidensya para buksan muli ang kaso. Pero kailangan nating magmadali. Natatakot akong pinupuntirya na ang mga natitirang testigo. Nang gabing iyon, nakauwi si Mang Samuel na tuliro. Kinuha niya ang kanyang telepono sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon at tinawagan ang isang hindi kilalang numero sa Maynila. Sa kabilang linya ay isang boses ng lalaki. Ako ay isang retiradong investigador. Kayo po ba si G. Samuel? Matagal ko nang hinihintay ang tawag na ito. Magsalita lang po kayo. Proprotektahan ko kayo at ang inyong pamilya. Nanginginig ang boses ni Mang Samuel. Pero, huli na ba ang lahat? Hindi mahalaga kung huli na o hindi. Ang mahalaga ay kung mayroon kang tapang na mamuhay sa nalalabing mga araw mo nang may malinis na konsensya. Tumingin si Mang Samuel sa labas kung saan naglalaro ng bola ang kanyang apo. Tahimik na tumulo ang kanyang mga luha. Kailanman ay hindi niya naramdaman na ang buhay ay ganito kahalaga at karupok. Kinabukasan, isang lumang van ang nakaparada sa gilid ng daan, mga 2 kilometro, mula sa opisina ng piskal ng Rizal. Sa loob, 3 tao ang naroon. Si Mang Samuel, ang retiradong investigador na si Gita Mayo at si Attorney David. Walang nagsasalita. Sa loob ng 15 taon, nabuhay si Mang Samuel sa takot. Ngunit sa sandaling kailangan na niyang magsalita, isang kakaibang gaan ang kanyang naramdaman. Hindi ako pipirma ng formal na reklamo, pero ire-record ko ang aking testimonya. At kung may mangyari sa akin, ang recording na ito ay direktang ipapadala sa PNP headquarters at sa lahat ng media outlets. Sabi ni Mang Samuel, nanginginig ng bahagya ang mga kamay, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Tumango si Attorney David at inilagay ang isang maliit na voice recorder sa kanyang kandungan. Huminga ng malalim si Mang Samuel. Dahan-dahan siyang nagsalita. Noong 2011, ipinatawag ako ni Mayor De Leon sa kanyang opisina. Sa mesa, naroon ang financial records ng bayan na mayroong halos 2 milyong pisong pagkakaiba mula sa isang land development project. Sinabi niya sa akin na pirmahan ko ang isang ulat na nagsasabing may nakitang pagkakamali dahil sa kapabayaan ni Jose. Para sa kanya lahat, maibato ang sisi. Tumanggi ako noong una. Pero sa huli, pumirma rin kayo? Tanong ni David. Oo. Nang gabing iyon, may nagbato ng patay na pusa sa bahay ko. Putol ang leeg nito at may nakasulat sa tiyan. Kung hindi ka pipirma, ganito ang mangyayari sa anak mo. Natahimik ang lahat sa sasakyan. Yumuko si Mang Samuel, kinuyom ang mga kamay. Pumirma ako. Ako ang nagtulak kay Jose sa bangin. Pinatay ko siya gamit ang sarili kong mga kamay, ang pinakamatapat na katrabahong nakilala ko. Katahimikan. Dahan-dahang inilagay ni G. Tamayo ang kanyang kamay sa balikat ni Mang Samuel. Hindi mo siya pinatay, ginipit ka nila. Ngunit ngayon, naglakas loob kang bumalik. Sapat na yan para sa iyong pagtubos. Nang hapong iyon, ipinadala ni Attorney David ang audio file sa kanilang mga kaalyadong news outlet sa Maynila at sa isang veteranong investigative journalist. Kasabay nito, isinumite ni Vince ang kopya ng huling habilin, talaarawan, at testimonya ng mga saksi sa kongresista ng kanilang distrito na nangako sa mga tao na hindi niya hahayaang malimutan ang anumang kawalang katarungan. Nang gabi ring iyon, sa social media, isang video ang lumabas na may pamagat na ang katotohanang inilibing sa loob ng 15 taon. Sino ang nagtulak kay Jose Reyes sa kamatayan? Kalakip nito ang audio clip
ng pag-amin ni Mang Samuel. Mabilis na kumalat ang video. Sa loob lamang ng 3 oras, umabot sa daan-daang libo ang shares. Nag-alsa ang mga taga Rizal. Sa dulo ng video, may mensahe mula sa isang reporter. Patuloy kaming mag-iimbestiga. Maaring maantala ang katotohanan, ngunit hindi ito maglalaho. At may karapatan ang taong bayan na malaman kung sino ang pumatay kay G. Jose Reyes. Sa isang maliwanag na mansyon sa Antipolo, ibinato ni Mayor De Leon ang kanyang baso ng alak nang makita ang video sa TV. Namula ang kanyang mukha. Nanginginig ang mga kamay. Traidor na matanda. Naglakas loob kang talikuran ako. Agad siyang tumawag sa isang hindi kilalang numero. Ayusin mo na yan. Walang dapat maiwang bakas. Lalo na yang si Vince at yung matandang si Simang. Samantala, sa simbahan ng San Isidro Labrador, umalulong muli si Bundok. Tumatakbo ito paikot sa rebulto at tumitingin sa malayo na parabang nagbababala sa paparating na sakuna. Walang nakaaalam na ang isang plano ng pagpapatalsik ay inihanda na. Nang gabing iyon, umambon sa Rizal. Isang masamang pangitain na may paparating na bagyo hindi lang mula sa kalikasan, kundi mula sa dilim na gumagapang palapit sa pamilya ni Vince. Nakaupo si Vince sa harap ng kanyang mesa, nakatutok sa screen ng telepono. Sinusubaybayan ang bawat komento, bawat share ng video. Ang pangalan ni Jose Reyes ay muling nabanggit matapos ang 15 taon. Ngayon ay may kasamang awa at respeto. Tinapik ni Attorney David ang balikat ni Vince. Kapatid, nakamit mo na ang kalahati ng hustisya. Pero ang tunay na digmaan ay ngayon pa lang magsisimula. Tumango si Vince, ngunit may pag-aalala sa kanyang mga mata. Hindi ako mapakali. Mula pa kaninang hapon, hindi ko na makontak si Aling Simang. At si Inay, puro iyak lang at sinasabing naririnig niya ang alulong ng aso. Tanda mo ba ang sinabi ni Aling Simang? Hindi umaalulong si Bundok, maliban na lang kung may malapit ng mamatay. Hinigpitan ni David ang hawak sa kanyang bag. Kung ganoon, tara na. Tatawag ako ng taxi papuntang simbahan ngayon din. Sa simbahan ng San Isidro Labrador, nakaupo si Aling Simang sa kanyang maliit na silid sa likod, hawak ang isang rosaryo. Sa labas ng bintana, kumikidlat. Malamig ang hangin. Si Bundok ay nakahiga pa rin sa kanyang paanan. Ang mga mata ay pulang-pula. Nakatayo ang mga balahibo. Bigla. May marahang ingay mula sa likuran. Dahan-dahang bumukas ang pinto at isang anino ang pumasok ng tahimik. Hindi lumingon si Aling Simang. Nandito na pala kayo, sabi niya sa nanginginig na boses. Tumawa ng mapangutya ang anino. Matandang pakialamera. Dapat matagal ka nang namatay. Inilabas ng lalaki ang isang patalim. Kumislap ito. Ngunit bago pa man siya makakilos, isang malakas at galit na ungol ang umalingaw-ngaw. Si Bundok ay sumugod na parang palaso. Kinagat ang braso ng lalaki. Tumalsik ang dugo. Sumigaw ang lalaki. Nagpumiglas at sinaksak ng walang direksyon si Bundok. Bundok! Sigaw ni Aling Simang, ngunit hindi bumitaw si Bundok. Sinipa ito ng lalaki ng buong lakas. Tumilapon ang aso sa isang sulok at hindi na gumalaw. Susugurin sana muli ng lalaki si Aling Simang nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok sina Vince at David. Inihagis ni David ang isang stun gun sa lalaki. Tumama ito sa kanyang tiyan. Bumagsak ang lalaki, nangingisay. Tumakbo si Vince kay Bundok. Umaagos ang dugo mula sa likod nito. Niyakap niya ang aso. Huwag kang mamatay, sabi niya sa nanginginig na boses. Ikaw na lang ang nakakaalam kung paano nabuhay ang tatay ko. Ang lalaking nakaitim ay iginapos at dinala sa pulisya. Mabilis siyang umamin. Utusan lang ako. Ang nag-utos ay si Rico. Kinuyom ni Vince ang kamao. Nang marinig ang pangalan ang kanang kamay ni Mayor De Leon. Kinabukasan, si Aling Simang ay dinala sa ospital. May mga galos lamang. Ngunit si Bundok ay kritikal ang kondisyon. Si Aling Celia
ay napahagulgol. Nandito lang siya para protektahan ang katotohanan. Ngayong nailantad na, siguro'y aalis na siya. Anak, naupo si Vince sa tabi niya. Tuyo ang mga mata, ngunit sumisigaw ang kanyang puso. Kung mamatay ka bundok, ipapangako kong pagbabayarin ko sila ng 1,000 beses. Nang gabing iyon, isang bagong video ang inilabas. Ito ay kuha ng lalaking pumasok sa simbahan, kasama ang kanyang pag-amin. Kalakip din ang testimonya ni Aling Simang na tumutukoy sa mga taong pumilit kay Jose na pumirma at ang malubhang kalagayan ni Bundok. Nagalit ang online community. Nag-headline ang mga malalaking pahayagan. Isang kongresista ang nanawagan para sa isang formal na imbestigasyon. Sa dilim, si Mayor De Leon ay hinampas ang mesa. Kung gusto nilang makipaglaro, sige, maglalaro ako hanggang sa huli. Sa mansyon na may malamig na sahig, si Mayor Armando De Leon ay palakad-lakad na parang isang sugatang hayop. Kalalabas lang ng balita na si Rico, ang kanyang kanang kamay, ay tumakas na papuntang ibang bansa. Ang isa pang tauhan na nakagat ng aso ay nasa kustodiya na at malaki ang posibilidad na isuplong ang lahat. Hinarap ni Mayor De Leon ang kanyang anak na abala sa laptop. Burahin mo lahat ng artikulo, lahat ng video sa internet. Gamitin mo ang pera o kung hindi, gamitin mo ang batas. Kumunot ang noo ng anak. Hindi ganoon kadali, itay. Viral na ito. May mga malalaking Facebook page na may milyon-milyong followers na nag-share na rin. Pinakiusapan ko na ang isang media company na burahin, pero sabi nila, posibleng maging criminal case ito, kaya hindi sila pwedeng makialam. Natigilan si Mayor De Leon. Ang kanyang mga matay namumula. Kung hindi ninyo kayang burahin gamit ang media, gagamitin ko ang mga tao sa sistema. Nang hapong iyon, isang sulat mula sa Provincial Justice Office ang dumating sa simbahan ng San Isidro Labrador. Nakasaad dito na ang simbahan ay pinagbabawalang magbigay ng anumang pahayag sa media o impormasyon sa sinuman hanggat walang opisyal na konklusyon mula sa mga investigador. Kasabay nito, may utos na agarang inspeksyonin ang mga cultural properties ng simbahan, partikular na ang pagsil sa rebulto para sa preservation. Walang nagawa si Padre Manuel kundi panoorin ang mga opisyal na isil ang rebulto kahit alam niyang ang tunay na layunin ay sirain ang ebidensya. Nang malaman ni Vince at David ang balita, nagmadali silang pumunta, ngunit pagdating nila, ang rebulto ay nakatali na ng pulang lubid at may selyo. Ito ay sistematikong laro. Nakikipaglaban tayo sa isang malaking network, sabi ni David. Hinarap ni Vince ang pari. Padre, ang rebultong iyan ang huling ebidensya. Kung sisirain nila, nanahimik si Padre Manuel sandali, pumasok sa kanyang silid at bumalik na may dalang maliit na kahon na kahoy. Mabuti na lang at kinopya ko ang lahat ng tala-arawan at ang habilin ng dating kura paroko, maraming taon na ang nakalipas. Kinuhaan ko na rin ng litrato ang buong rebulto, kasama ang pagbukas sa base nito, bago pa man ito masil. Tumingin siya ng diretso kay Vince. Mabuting tao ang iyong ama. Hindi ko hahayaang ibaon nila muli ang katotohanan. Nang gabing iyon, sa maliit na bahay ni Aling Celia, pinag-aralan ni Vince at David ang mga kopya. Biglang natigilan si Vince nang makita ang isang papel na nakahiwalay isang magaspang na mapa na iginuhit ni Jose. 3 parsela ng lupa, maling na aprubahan. May 7 ektaryang pampublikong lupain na ibinenta sa mga taga-ibang probinsya. May mga kickback. Ayaw nilang mabuhay ako. Nanlaki ang mga mata ni David. Ito ang pinakamalaking sikreto. Hindi lang ito frame up, kundi pagpapatahimik para pagtakpan ang isang malawakang land-grabbing syndicate. Kinuyom ni Vince ang kamao. Kung mailalabas natin ang mapang ito, si Mayor De Leon ay hindi lang isang taong nagtulak sa isang tao sa kamatayan, kundi sentro ng isang napakalaking kaso ng korupsyon. Kinabukasan, isang malaking pahayagan sa Maynila ang naglathala ng isang special report, ang lihim sa likod ng rebulto.
Mga palatandaan ng pag-agaw sa libu-libong ektaryang pampublikong lupain sa Rizal. Kasama rito ang mga larawan ng mapa at ang audio recording mula sa pari. Ngayon, hindi lang nag-alsa ang publiko, kundi ang mga national investigative agencies na ang pumasok sa eksena. Sa mansyon, si Mayor De Leon ay natulala. Hindi na ito ang katahimikan ng isang strategist, kundi ng isang matandang lobo na alam na malapit na siyang mahuli. Tumawag siya sa isang espesyal na numero. Sabi mo, may paraan pa para burahin ng tuluyan ng nakaraan? Isang malamig na boses ang sumagot. Hindi mabubura ang nakaraan, pero kayang patahimikin ang mga nakakaalam nito. Nang hapong iyon, ang balita tungkol sa pagbebenta ng 7,000 ektaryang pampublikong lupain sa San Mateo ay yumanig sa buong probinsya. Dumagsa ang media sa munisipyo, ngunit naglabas ito ng anunsyo. Ang lahat ng dokumento kaugnay ng urban planning noong 2010 ay nawala dahil sa sunog sa bodega noong 2015. Natigilan si Vince. Patuloy pa rin silang nagtatakip. Ngunit si Attorney David ay nanatiling kalmado. Huwag kang mag-alala. Mayroon pa tayong mga kopya, testimonya, at mga saksi. Ang pinakamahalaga, kailangan nating manatiling buhay para maabot ang dulo ng gabing iyon. Pauwi si Aling Celia mula sa simbahan. Madilim ang langit. Pagdating niya sa kanto, isang ilaw ng sasakyan ang tumama sa kanyang mukha. Isang anino ang mabilis na lumabas, tinakpan ang kanyang bibig at kinaladkad siya papasok sa sasakyan. Kasabay nito, si Vince, na pabalik mula Maynila, ay nakatanggap ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Nasa amin ang nanay mo kung gusto mong mabuhay pa siya. Sa loob ng 24 oras, huwag kang magsusumite ng anumang dokumento. Huwag kang tatawag ng pulis. Huwag mong sabihin sa media. Kung susuway ka, bukas ng umaga, kunin mo na lang ang bangkay niya sa gubat. Natigilan si Vince. Nanginginig ang mga kamay. Hinawakan siya ni David. Kalma lang. Ginigipit ka nila para umatras. Pero ang nanay ko, alam ko. Pero maniwala ka sa akin. Kung susuko ka ngayon, hindi lang ang nanay mo, kundi lahat ng ipinaglaban ng tatay mo sa loob ng 15 taon ay mababaliwala. Matapos ang halos 1 oras na katahimikan, nag-text si Vince kay David. Kung may mangyari sa akin, dalhin mo lahat ng dokumento sa NBI at alagaan mo si inay. Huwag kang magsalita na parang nagpapaalam. Sasama ako sa iyo. Gamit ang isang GPS tracker sa telepono ni Aling Celia, sinundan nila ang sasakyan patungo sa isang plantasyon sa hangganan ng Antipolo. Madilim ang gabi, nagsimulang umulan. Iniwan nila ang kotse at lumipat sa motorsiklo. Dahan-dahan silang pumasok sa gubat. Sa isang kubo, si Aling Celia ay nakagapos. 3 lalaki ang nakaupo sa labas, nagyoyosi, may mga baril sa baywang. Bukas ng umaga, tapos na to. Kung magtangka yung si Vince, aksidentihin na lang. Ngunit hindi nila inaasahan ang mangyayari. Isang bote ng gasolina ang ibinato sa siga at nagliyab ito. Sumigaw ang isa. May sumusugod. Lumabas si Vince na parang bala. Sinugod ni David ang isa pang may hawak na baril. Naging marahas ang labanan sa dilim. Isang lalaki ang nakatayo, itinaas ang baril. Ngunit isang malakas na tahol ang umalingaw-ngaw. Si Bundok, payat at sugatan, ay sumugod mula sa kadiliman at kinagat ang pulso ng lalaki. Nahulog ang baril. Kinuha ito ni David at itinutok sa dalawa. Huwag kayong kikilos! Parating na ang mga pulis. Mga ilaw ng flashlight at tunog ng sirena ang narinig sa malayo. Nakalagan si Aling Celia. Lumuhod si Vince at niyakap ang ina, umiiyak. Si Bundok ay bumagsak. Dumadaloy ang dugo mula sa kanyang tiyan. Iniligtas mo na naman kami, sabi ni Vince. Kinabukasan, ang buong pangyayari ang pag-rescue. Ang mga nahuling suspek ay nasa balita. Dating tinaguriang impluwensyal. Ngayon, ay nakayukong pumasok sa sasakyan ng pulis.
Sabay-sabay ang headline ng mga pahayagan. Mayor de Leon, arestado. Malawakang investigasyon sa land grabbing sa Rizal. Sinimulan mula sa misteryosong pagkamatay ng isang accountant tungo sa paglantad ng 15 taong sindikato. Ang aso, ang rebulto, at ang muling pagbangon ng hustisya. Sa opisina ng piskal, napilitan ang mga investigador na buksan muli ang kaso ni Jose Reyes. Kahit nasunog ang mga orihinal na dokumento, mayroon na silang huling habilin na may markang hinlalaki na may dugo. Ang orihinal na talaarawan, testimonya ni Mang Samuel, ebidensya ng pananakot sa mga saksi, at video ng pag-aresto sa mga kidnapper. Isang folder na may higit 300 pahina ang nabuo. Kaso ni Jose Reyes, 15, taon ng kawalang katarungan at land grabbing. Sa selda, si Mayor de Leon ay mayabang pa rin noong una. Ngunit nang iharap sa kanya ang testimonya ni Mang Samuel, ang mapa na tumutugma sa kanyang sulat kamay at ang audio recording ng pagbabanta, nagbago ang kanyang kulay mula putla patungong berde. "Hindi ko siya pinatay!" sigaw niya. "Ang lipunan ang pumatay sa kanya. Ginamit ko lang siyang scapegoat." Samantala, si Aling Simang na nagtago ng habilin ay inimbitahang maging special witness. Nang tanungin kung bakit siya nanahimik ng matagal, sumagot siya habang umiiyak. "Dahil natakot ako. Pero ang pinakakinatatakutan ko ay ang mabuhay sa loob ng simbahan habang hinahayaang makalaya ang masasama." Si Bundok, matapos ang laban, ay ginamot ng isang veterinaryo. Nang dalawin siya ni Aling Celia, sinubukan niyang tumayo, kumakawag ang buntot. "Matibay ka talaga, tulad ng amo mo," sabi ni Aling Celia habang pinupunasan ang mga luha. Isang umaga, nakatanggap si Vince ng formal na imbitasyon mula sa opisina ng piskal bilang kinatawan ng pamilya para dumalo sa pag-anunsyo ng resulta ng investigasyon. Naroon ang mga kinatawan mula sa NBI, si Attorney David, ang media, at si Aling Celia. Tumayo ang investigador at binasa ang conclusion. Si Jose Reyes ay biktima ng frame-up sa kaso ng pagnanakaw noong 2011. Walang anumang ebidensya na nagpapatunay na siya ay nagnakaw. Ang lahat ng akusasyon ay gawa-gawa lamang. Ang pangyayaring ito ay humantong sa kanyang hindi makatarungang pagkamatay. Dahil dito, aming kinokonsidera na si Guy Reyes ay biktima ng systematic na pag-atake at kami ay magsasampa ng kasong indirect murder, obstruction of justice at plunder laban sa mga sangkot. Natahimik ang lahat. Humagulgol si Aling Celia. Kinuyom ni Vince ang kamao. Umaagos ang luha sa kanyang pisngi. Pagkalipas ng 15 taon, sa wakas, ang pangalan ng kanyang ama ay nabigyan ng hustisya. Nobyembre 15, sa Session Hall ng Rizal Regional Trial Court, daan-daang taga San Mateo ang dumalo para saksihan ang paglilitis kay Mayor de Leon at sa kanyang mga kasabwat. Sa labas, nag-aabang ang media. May mga taong may hawak na placard. "Katarungan para kay Jose Reyes! 15 taon ng katahimikan. Ngayon dapat may paghinging tawad." Sa loob ng korte, nakaupo si Vince sa tabi ni Aling Celia at Attorney David. Sa kabilang panig, si Mayor de Leon payat na, puti na ang buhok, at walang bakas ng dating kapangyarihan. Inanunsyo ng hukom ang mga kaso: malversation of public funds, grave coercion, obstruction of justice, at murder. Ang unang testigo ay si Mang Samuel. Nanginginig ang kanyang boses. "Ako ang may kasalanan. Nabuhay ako sa pagdurusa sa loob ng 15 taon. Hindi ako umaasa ng kapatawaran. Umaasa lang ako na ang pangalan ni Jose ay hindi na madudugtong sa salitang magnanakaw." Sumunod si Aling Simang. Umiiyak siyang nagsalita. "Nakita kong umiiyak si Jose habang isinusulat niya ang huling habilin. Sabi niya, hindi ako takot mamatay. Takot lang ako na paglaki ng anak ko,
Walang maniniwala na mabuting tao ang tatay niya. Nang si Vince na ang tumayo, natahimik ang lahat. Namatay ang tatay ko noong 15 anyos ako. Nabuhay ako ng 15 taon na may kasamang mapanghusgang tingin mula sa lahat. Ngayon, nakatayo ako rito hindi para bawiin ang kanyang dangal, kundi para ipaunawa sa lahat na may mga kamatayang hindi dahil sa sakit o aksidente. Nang hingan ng huling salita si Mayor De Leon, tumayo siya, tumingin sa paligid at yumuko. Inaako ko ang lahat ng responsibilidad. Wala na akong idadahilan. Kung mapapatawad ako ni Aling Celia at ni Vince, makukulong ako ng payapa. Walang sumagot. Ang hatol ng korte, si Mayor De Leon, 10 taon sa bilangguan at pagkumpiska sa lahat ng kanyang nakaw na yaman. Ang kanyang mga kasabwat, 7 hanggang 15 taon. Inutusan ang munisipyo na formal na humingi ng tawad sa pamilya Reyes, magbayad ng danyos at magtayo ng isang bantayog na may nakaukit na pangalan ni Jose Reyes bilang isang tapat na lingkod bayan. Pagkatapos ng paglilitis, lumabas si Aling Celia mula sa korte, payapa ang mukha. Nasa likod niya si Vince. Akay-akay si Bundok. Isang batang reporter ang nagtanong. Lola, may gusto po ba kayong sabihin sa inyong yumaong asawa? Tumingala si Aling Celia sa langit. Nangingilid ang luha. Naniniwala ako. Nasaan man siya ngayon? Nakangiti siya. 2 linggo matapos ang paglilitis. Nagdaos ng isang seremonya ang San Mateo para kay Jose Reyes, hindi lang para sa pagtubos, kundi bilang paalala sa sistemang minsang nagbulag-bulagan. Sa ilalim ng isang malaking puno ng balete, sa simbahan ng San Isidro Labrador, isang plaque ang itinayo. Jose Reyes, ang nalimot, ngunit hindi sumuko. Ang kanyang kamatayan, ang kampanang gumising sa hustisya. Tumayo roon si Aling Celia. Anak, patawarin mo ako't hindi kita naprotektahan, pero naniniwala akong payapa ka. Nang natutulog ngayon, si Vince ay hindi na ang binatang nabuhay sa kahihiyan. Tumanggi siya sa lahat ng alok na sumali sa politika o maging tagapayo sa batas. Isang hapon, naupo siya sa harap ng puntod ng kanyang ama. Hindi ko gustong sumikat, Itay. Gusto ko lang gawin ang tama. Siguro, babalik na ako sa Maynila para tapusin ang pag-aaral ng abogasya para wala nang makaranas ng sinapit ninyo. Si Mang Samuel, matapos makatanggap ng probation, ay namuhay ng tahimik. Si Aling Simang ay naging opisyal na tagapangalaga ng mga antigong kagamitan ng simbahan. At si Bundok, matanda na, ay patuloy pa ring nagbabantay sa paanan ng rebulto. Isang bata ang nagsabi minsan, hindi siya aso. Siya ang konsensyang muling nabuhay. Sa huli, umalis si Vince pabalik ng Maynila. Nagtanong si David, natatakot ka ba? Baka may makabangga ka na namang pader. Ngumiti si Vince. Nabuhay ako sa dilim sa kalahati ng buhay ko. Ngayon, may liwanag na. Ano pa ang ikakatakot ko? Ang kuwento ay nagsimula sa tahol ng isang aso, ngunit nagtapos sa isang mahabang paglalakbay para bawiin ang katotohanan, dangal at hustisya. Sa isang lipunang nasanay na sa katahimikan, sina Jose, Aling Celia at Vince ay hindi mga bayani. Wala silang kapangyarihan o pera, ngunit mayroon silang isang bagay. Ang paniniwala na ang tama, gaano man kalalim ibaon, ay karapat-dapat pa ring protektahan. Ang pinakadakilang aral sa kuwentong ito ay walang sinuman ang ipinanganak para maging bayani. Ngunit sa ilang pagkakataon, kung pipiliin mong huwag yumuko, ikaw ay nagiging bayani na para sa iba. Ang hustisya rito ay hindi nagmula sa baril o sa matataas na gusali. Nagmula ito sa isang kubang ina, sa isang matapat na pari, sa tapang ng isang anak, at sa isang asong tumahol para gisingin ang sangkatauhan. Maaaring wala kang sapat na lakas para baguhin ang mundo, ngunit palagi kang may karapatang manatili sa panig ng liwanag, at isang taong may sapat na tapang na magsindi ng posporo ay sapat na para hindi maging nag-iisang kapangyarihan ang dilim. Salamat sa pagsama sa kuwentong ito hanggang sa dulo.
Maaaring tapos na ang salaysay, ngunit ang halagang iniwan nito ay patuloy na maaalala sa tuwing may magtatanong, mayroon pa bang hustisya sa mundong ito? Maaari kang ngumiti at sumagot, oo, mayroon. Ngunit kailangan nito ng mga taong magpoprotekta rito.